Habol natin. Oh my God! Wow! Na-overtake natin siya, guys. Puro lang ingay yung motor niya. Balik na tayo. Tapos na tayo magkapag-friendly gauge. Mas mabilis pa rin yung motor natin kasi compare dun sa carburetor na yon. Saka ano lang yon, hindi naman talaga nilikha yung motor na yun para sa high speed. Pan tricycle lang yon yung ganung motor. Gago! Sabihin pero pan tricycle lang yon. Ang yaman lang kasi maingay eh. Pinatulan na natin ng konti kasi pag nasa barangay namin yun, guys, ang ingay ng motor nun, tangina. Mas lamang pa nga yung ingay niya kaysa sa sa bilis niya. Ang galing! Ang galing! Okay naman yung laban. Pinauna pa nga natin siya eh. Okay, mili muna tayo dito ng ng ulamin. Ay, nako. Gawasin ka pa lang, ng ina. Basa na naman dito. Lamang pa siya kasi mga sprocket siya napakaliit. Hindi ko masabi kung ilang teeth yun, parang 36 ata yun, 38, parang ganon. Eh ang rear sprocket ko is 45, yung sa unan 15. Ang galing! Ang galing! Ang reason ko kaya di ako nag-late ng sprocket kasi hindi naman loaded yung makina ng motor ko eh. Kaya hindi ako maggagano ng sprocket kasi mabigat yun sa makina, guys. Clutch lining, yung mga ganon kasi hirap yung niya eh, yung under niya eh. Pag nasa third, fourth, fifth, sixth gear na, yung mga ganon, mahina na yun. Sa torque okay yun, pero pag yung nagre-rektahan na talaga, yung duduluan na talaga, talo yung mga sprocket na yun ng mga maliliit kung di naman loaded. Ayun lang yung isi-share ko sa inyong idea about sa mga sprocket. Kaya kung maglilit ka ng sprocket, isipin nyo kung bibilis ba kayo o hindi. Oo, mabilis yung karangkada nyo, pero kung tatagal kayo sa yung babadan ng speed, hindi kayo tatagal dyan. Iiwang ng mga malalaking sprocket.